Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan dyan, Miss TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video, sa politics tayo guys. Digong at Inday Duterte magkakontra o magkasulangat ang statement, yung kanilang sinabi. Yan guys, dahil tumitindi yung usapin ng confidential fund. At dahil dyan, si Inday Sara lalong napahamak sa pagsalita ng kanyang tatay. Imbis na depensa ng mayos, lalo lang napahamak. So, kung maalala nyo guys, nang hearing sa Senado tsaka sa Kongreso, tinatanong kasi itong si Inday Sara. So, nung 2022, nag-request pala yun ng confidential fund ng 250 million. Pero ang inapprove lang is 125 million ni BBM. So, ngayon, dahil nagastos na nga siya, kasi dito lahat nagsimula guys, yung 125. Hindi niya may paliwanag hanggang sa lumaki na lumaki ang issue, hanggang sa talagang tumama na sa kanya guys, nawala ng tiwala ang taong bayan, hanggang sa bumagsak na ang kanyang approval at trust rating, lumaki na lumaki, hanggang sa ngayon, natataranta na sila. So dahil doon, dahil hindi niya may paliwanag, ang Kongreso ngayon, dumidistansya na, even yung Malacanang. So yun, ngayon 2024, nagkataon naman na budget hearing guys. So ang nirequest niya sa 2024 na budget, sa Office of the Vice President is 500 million at 150 sa DepEd. So, 650 million. So, ngayon, tinatanong siya ng mga congressman at mga senador, anong plano mo dun sa 650 million? Saan mo dadalhin? Yan, malinaw naman ang tanong, di ba? So, nung nakaharap sila sa hearing sa Senado, ito yung sagot niya guys. Babasahin natin makasabihin nyo, nagchichismis, nagmamarites lang tayo dito guys. So sa kanya mismo manggaling ang kanyang sagot. So ito ang sagot niya. Yan, nandyan naman yan guys. Sabi niya, all of the projects of the Office of the Vice President sabi niya, use the confidential funds. It's intended for the safe, secure, and successful implementations of programs, project, and activities and engagement of me and all the satellite offices, including the central office of the Vice President. So yun guys, napakalinaw, di ba? So doon daw niya gagamitin yung kanyang issue. Ito yung kanyang paliwanag nga sa kanyang mga programa. Ito yung mga activities na engagement sa satellite offices, including Central Office of the Vice President. So yun guys, napakalinaw, no? Yun ang kanyang mga sinabi. So alam kasi natin yung mga satellite office ni BP Sara, meron dyan sa Bicol, sa Davao, sa Cebu. Yun ang mga pinatayo niya nung nakaupo siyang Vice President. Pero magkaiba at kontra naman doon sa sinabi ng kanyang tatay na si Digong. So sabi niya, gagamitin daw niya yung pera na 125 million para sa ROTC ito. Basahin natin yung mismong statement niya guys. Ito, basahin natin Sabi niya dito, binasa ko yung rationale, sabi niya. Ang plano niya, unahan ko na lang. So, I'm sorry, I have to, sabi niya, I have to divulge. This is because binigay mo naman sa akin, then I just make it in public. Sabi niya. At gamitin niya yung pera, it's only 125 million. At gamitin niya sa mga PMT o Philippine Military Training. Palakasin niya ang high school, pati ibalik
na pati ibalik niya talaga yung ROTC, sabi niya. So, ipipilit niya to make it compulsory. But that would be a long process kasi matagal pa ang ROTC. Matagal ang ROTC nawala kasing nawala. So, yung compulsory ROTC, so sabi niya pa, I would like to have a soft landing. So, yun guys, napakalinaw, no? Ang sinabi niya, gagamitin daw sa PMT o Philippine Military Training. So, kung susuriin nyo guys, nandiyan sa statement. Kung susuriin natin, sabi niya, gagamitin niya ang pera, it's only 125 billion. So, pag binusisi mo at sinuri mo, yung 125 million, parang future, gagamitin daw niya. Pero guys, yung 125 million, nagamit na. Diba? Nagamit na noong 2022. Dito nga nagsimula ang lahat kung bakit itong si Sara ngayon ay dumikit ng gusto ang confidential fund at nasira na siya sa taong bayan. Pero dito sinasabi naman ng kanyang tatay na si Digong, gagamitin daw niya yung it's only 25 million. So, ang gulo, di ba? Nagpapagulo lang siya, si Digong. Imbis na madepensan yung anak niya, lalo lang sablay ang nangyari, sumablay lang. Kasi ang pinag-uusapan dito na kanyang budget, 650 million 2024. Ito, past tense na to tapos na So, napakagulo, di ba? Sumausaw siya ngayon, pero lalo lang naguluhan ang taong bayan. Yung 125, matagal na nagastos. Tapos sasabihin niya, gagamitin sa PM military training at ibabalik daw niya yung ROTC. Di ba? Sa susunod na statement niyan, sinabi niya na yun, nilalagak din yung pera sa ROTC. Ang isang tanong dyan, yung ROTC guys, paano kala pa lang hindi pa yung aprobado? Wala pong batas. So ngayon, bakit sa hihingi ng confidential fund nung wala pong batas? Di ba? So, dito talagang maguguluhan ka sa kanyang paliwanag. Kaya kung susuriin mo, napakagulo lang. Sumausaw lang si Duterte. Tapos, matatawa ka guys. Sa mga DDS vloggers niya, mga supporters niya, na ay ganda ang tibay at sabi talagang matapang itong si President Duterte. Itong mga sinabi niyang statement na to, talagang barado yung mga kumakalaban sa confidential fund. Hindi naman nila sinuri, sinabi ni Tatay Digong nila, pampagulo lang guys, nalilito lang yung taong bayan para nalilinlang lang din. Di ba? So magulo Kasi matanda na kung sa kanila, papagpahingan daw si Digong Unang-una, di ba? Ngayon lang siya lumitaw. Di ba? Bakit ngayon, kinu-question niya yung confidential fund ni Martin Romualdez sa Kongreso? Hindi natin kinakampihan si Martin Romualdez, guys. Di ba? Wala tayong kinakampihan dyan kasi pareho lang naman yan silang dalawa. Di ba? So, ang concern natin dito, yung pera. Ito yung pera ng kaban ng bayan. So, sinasabi niya, kailangan daw niyang pa-audit itong si Martin Romualdez para malaman kung saan napunta ang kaban ng bayan. Samantalang siya, nung panahon niya, guys, napakalaki rin ng confidential fund nito. Umabot ito ng 20 billion ang confidential fund ni Digong nung panahon niya. At ngayon, lahat na ng supporter na, sila Harry Roque, sila Panelo, mga DDS vloggers, SMNI, lahat yan, pinagtatanggol itong si Sara Duterte. Sablay naman. Di ba? Bakit hindi na lang irespeto yung desisyon ng Kamara? Mambabatas yan Sila yung may mandato. Di ba? Sila yung pinagkatiwalaan ng taong bayan para gamitin kung saan napunta. Saan ba napunta? Hindi ba malinaw naman napunta sa Philippine Coast Guard, National Security. So anong masama doon? Kung tinanggal sa DepEd na wala namang mandato. At saka yung OBP, wala namang mandato yan sa national security. Di ba? So, ito hindi natin maintindihan sa mga DDS vloggers na to. Pilitin lang pinagtatanggol. Napakasimple lang naman ang tanong. Yung 125 million, saan dinala ni Inday Sara? Hanggang ngayon guys, di pa pinapaliwanag. Tinitira nila itong si Martin Romualdez na mumulitika daw dahil gusto daw tumakbo ng pagka-presidente sa 2028. So tayo guys, kaya may politika yan, okay, wala. Yung ginawa ng Kongreso na siniro ang confidential fund ni Inday Sara sa Office of the Vice President saka sa DepEd na 650 million at inilagay sa Philippine Coast Guard, National Security.
'Di ba? Napakaganda. At least doon nakikita natin, nabibili sila ng mga patrol vessel, 'di ba? Kasi kailangan natin 'yan ang banta sa atin ni China. 'Di ba? 'Yan ang banta sa atin yung China. At alam natin na fully audited 'yan pag nilagay diyan. Hindi kagaya sa confidential plan kung saan-saan 'yan dinadala nang wala pang accountability. Na magpasa hanggang ngayon itong si Inday Sara, hindi pa rin pinapaliwanag at sumausaw na nga itong tatay niya. Yung mga DDS vlogger, believe na guys. Yung mga DDS vlogger, ayan na, dumating na si ano. Pero kung titignan nyo, wala na eh. Wala na siyang, unang-una, wala na siyang power. Hindi na sa presidente. Wala na rin siyang immunity. So, sanay na yung tao magmura, di ba? Magmura siya, magbanta siya. Ganyan na lang ginagawa niya eh. Dati yun, nung presidente siya, marami pang naniniwala. Pero namulat na po ang taong bayan. Kaya kahit si Inday Sara, tinamaan talaga ng confidence sa pan. Marami ang nawawalan ng tiwala at nasisira na siya. So ano yung ebidensya natin? Yung survey, di ba? Bumagsak ang kanyang approval rating. Ibig sabihin ng approval rating, ito yung performance niya. So hindi niya nagagawa halos yung sa pagiging DepEd niya. Nakita ng tao kasi puro na lang NPA, puro na lang komunista. Ibigay mo na lang yan sa mga law enforcer. Meron naman tayo AFP, PNP, Marines, Navy. Sa kanila lang yan. Is dapat siya, sikasuhin na lang niya yung sa education. Ang sikasuhin niya, humingi siya ng budget pagpagawa ng school dahil shortage tayo sa classroom. Dapat sa hanggang ngayon, marami pa rin mga paaralan na kulang at shifting ang nangyayari. Kaya yung pag-aaral ng bata medyo apektado rin guys. So dito makikita mo talaga yung dalawang mag-ama na to, ginugulo lang ang ating bayan. Kasi nga sila mismo hindi sila magkasundo, di ba? Hindi sila pareho ng sinasabi. Yung iba ay si Digong, di malaman kung sinasabi ba nito yung 125 million, sabi niya, gagamitin daw sa PFT. Sinasabi niya, nagastos na nga yun eh, paano pa yung gagamitin? 650 ang pinag-uusapan dito. Di ba? Ba't hindi niya alam? Ano ba to? Di ba? Kaya nga dapat magpahinga na to, huwag na sumausaw dyan kasi nga, unti-unti nang namulat ang taong bayan. Na kahit anong sabihin ng Duterte ngayon, hindi na ganun kalakas kagaya ng dating presidente siya. Kasi wala na eh. Nakita na ng tao anong style niya. Kaya kung mag-immune na rin ng tao, kaya magmura siya, kaya magbanta siya, wala na yan. Hindi na yan epektibo. Kumbaga sa laus na. Hindi na yun kinakagat ng tao. Kaya itong mga nagkakandara pa ngayon, sa kakatanggol nila, lalo lang nalulugmok itong si Sara. Itong mga DDS vloggers na to, sila Harry Roque, sila Panelo, SMNI, yan. Di ba? Yan ang nangyayari sa kanila. Dumidistansya na yung Malacanang at mga kongreso. At sa ngayon, wala pa tayong nakikitang kumakampi sa kanila. Iniwan na sila ng kongreso. So, abangan natin yung sa Senado, guys. So, yun guys, huwag po tayo papalid lang ha. Kasi nga talagang maraming mga DDS vlogger dyan na nagpapakalat. Tinitira yung si Martin Romualdez, yung kanyang confidential fund. Teka lang. Napakalaki ng confidential fund ni Sara. Sa Davao pa lang, 2.3 billion yan ng mayor siya. Yan ang dapat nyong pa-imbestiga, pa-audit, bago kayo magturo. Kasi ang nangyayari dyan, porket itong si Sara Duterte, natanggalan ng confidential pa, nag-alboroto ngayon yung mga DDS vlogger. Kasi kakatanggol. Out of context naman yung sinasabi nila. Di ba? Lumalayo naman sila, pinapa-imbestiga, sila Roque, yan. Samantalang nung panahon nila, hindi naman nila yan kinalkal, di ba? Hindi naman nila binatikos. Alam pala nila na may corruption lang. At alam naman pala na maraming pera dyan, unlimited ng sinasabi ko. Bakit ngayon lang? Kung kailan si Sara tinanggalan ng confidential fund, ngayon lang kayo nagsasalita. Di ba? Mapapaisip ko panlilin lang ba ito sa taong bayan? Di ba? So, yan ang dapat nating gawin guys, maging mabusisi po tayo, suriin natin yung mga pinagsasabi ng mga Duterte vloggers na to na akusa sila ng akusa kay Martin Romualdez. Again, di natin sa pinagtatanggol pero maganda ang ginawa ng Kongreso. Nilipat sa Philippine Coast Guard yung budget ni Sara sa national security na sila naman dapat talagang makinabang dahil kailangan naman nila. Right? So, maging mapanuri po tayo, basta tayo, bantayin natin to.
Ang concern natin, hindi sa apelido ng Duterte, ng Marcos, ng Romualdez, sa kaban ng bayan po tayo, o sa Pilipino po tayo, maging makabayan tayo, pro-Pilipino tayo, hindi pro-Duterte o Marcos o Romualdez. Right? So, ganito naman po. Thank you very much.